Ang ginhawa ni AFC at ang mga ginang ay naghihintay sa'yo ng matagal na oras na. Magmadali kang pumasok. Magmadali kang pumasok. Talaga namang mula sa probinsya talaga siya. Isa siyang walang bait-bait. Magandang isang alipin na walang pakialam. Ang ginhawa ni Galing, pumasok ka. Ano ang nangyari? Isang babaeng gugubat ay nag-iwan ng kanyang pagkakabigo sa akin. Ako ay ang pinakamataas na miyembro ng isang matagal na pamilya ng dinaklase ni Zhu, ang unang anak ng mainit na babae ng pamilyang Si. Nagmula siyang may mataas na pag-asang ipinagbigay sa kanya. Sa gitna ng musika, chess, pagsusulat at mga dayaan. Talagang mahusay siya sa lahat. Noong ika-negatibo 18 niyang kaarawan, bigla siyang nagising sa isang kakaibang panahon at naging tunay na anak ng pamilyang Nam. Isa siyang tunay na babae na lumaki sa probinsya. Ginoo, dumating si Jiang Xi. Sa pamilya ng Nan, ang panlabas na bakuran ay tila maganda. Ngunit, hindi ito naaayon sa tamang feng shui. Ang mga aliping nakikita ay sumusunod. Ngunit sa totoo'y walang galang. Mukhang wala siyang pinagmulang mayaman. Dapat ay isa siyang bagong yaman. Sinasalungat siya ng ibang mayayamang pamilya, kaya't labis niyang pinahahalagahan ang mga patakaran at dangal. Ikaw si Browning, sa wakas ay nakabalik ka na. Ako ang iyong ina. Ina, nanay. Si siya, huwag kang takot. Nanay, dito ako. Sige na. Ito ang tumakpan sa akin. Sa loob ng 21 taon na Psiuso Princess. Namnam siya. Gumugulo agad ng kanyang talino. Talagang paborito ko ang mga hangal na bagay. Lumaki ang batang ito sa bundok. Hindi naman nag-aral ng matagal. May ganitong apo ang pamilya San. Kapag nalaman ng iba, siguradong pagtatawanan siya. Chen. Ihanda mo ang kanyang kwarto. Maghanap ng isang tutor. Para turuan ang mga asal. Hanggang hindi siya natututo ng maayos. Hindi siya pwedeng lumabas at magpahiya. Tama ang sabi ng tatay. Si Sang Ning ay nawalay sa pamilya ng matagal. Kulang sa edukasyon. Siguradong hahanap ako ng guro. Tamang ituro sa kanya ang asal. Huwag na huwag mawawala ang dangal ng pamilyang Nan. Tatay, hindi nga siya nakapagtapos ng kolehiyo. Anong aasahan mo sa kanya? Isang probinsyana. Mukhang wala nga siyang kaunting asal. Anong dala mo para makipagtalo sa akin? Chen, huwag mong sabihin ganyan. Masasaktan ang mga magulang. Kakatapos lang umuwi ng kapatid na babae mula sa probinsya. Normal lang ang maging bastos at walang modo. Sige na. Bakit hindi ka nagsasalita? Nagsasalita ang mga nakatatanda. Bata, si Sang Ning, hindi naglakas ng loob na makialam. Walang kaayusan, walang kaanyuan. May katwiran ang mga iniisip ng lolo. Isang tunay na mayamang pamilya. Tiyak na may mahigpit na mga alituntunin. Ito ang unang pagkakataon na may ganitong kabataang may malasakit. Hindi katulad ng iba. Walang silbi. Tama. Si Sang Ning ay may apelyido pa ring Nan. Siya ay apo ng pamilya Nan. Kahit na matagal nang wala, lumaki siya sa mga aral ng lolo. Hindi niya ito malilimutan. Nakataga sa kanyang pagkatao. Talagang hindi ako nagkamali, apo ako ng pamilya Nan. Aling Chen, pakiabot nga ako ng isang tasa ng tsaa. Sige, pupunta na ako. Ako ay pinapansin ng isang probinsyanong tao. Napakataas ng kanyang tingin. Ay naku, kakauwi ko lang. Ngunit nag-uumapaw na ang kanyang kayabangan. Ang hindi nagmula sa lungsod ay walang pagkakataon. Anong gawain mo ngayon ngunit kape? Saning lang ngayon ay umuwi. Tumatanggap ng pagkilala. Dapat mong ipinaalam ang lolo mo sa pamamagitan ng tsaa. Hahaha, magandang ideya. Paano pa ba? Sige na. Si Ning ay hindi nagmamahal sa kanyang lolo. Sa loob ng 26 na taon, hindi siya nakapaglingkop sa mga paa ng kanyang lolo. At pinilit pa niyang inumin ang tsaa ng lolo niya. Patawarin mo si Ning. Siya ay isang mabuting bata na alam ang tamang gawin. Nan siya. Walang tamang posisyon sa pagkakatayo o pagkakaupo. Anong klaseng asal ito? Hindi naman tunay na anak. Talaga bang hindi siya kamukha ng apo ng pamilya namin? Parang may pagkamaliit na tao. Basta't bumalik na ang mabuting bata. Ayusin na lang ang lahat. Kung may kulang, sabihin mo kay Inang Cheng. Magpaalam na. Susundin ko na ang pagdadala ng guro sa bahay bukas. Hindi tulad ng nangyayari sa probinsya ang pamilya ng South. Maraming alituntunin dito. Kailangan mong matuto ng mabuti. Ning, sa susunod, magiging lahat tayong isang pamilya. Maghiring, si siya at si Mochen ay magiging iyong kapatid na lalaki at babae. Ayaw kong makilala ang taong ito. Fuk, huwag kang mag-alala, ate. Ang aling-ayos lang ito kasi bata pa siya. Inay, ate, sa labas. Naghirap ka ng napakatagal. Hindi, mas mabuti pang alagaan mo ang ate mo. Anong sinasabi mo? Ikaw ang paborito ng mama. Salamat, Sang Ning. Mas mabuti pang tumalon ka. Umiyak ka ng malakas. Para sa mga magulang, ikaw ay kanilang maayaw. Mama, huwag kang mag-alala. Si siya ay magiging kapatid ko mula ngayon. Bakit parang hindi siya nagagalit kahit kaunti? Sisiguraduhin kong aalagaan ko siya ng mabuti.
Noong dati, lahat ng mga kapatid na hindi tunay, napasunod ko sila ng maayos. Kulang pa ba itong dalawang tanga? Si, ito ang silid na inihanda ng ginang. Para sa iyo. Ang kaayusan ng silid ay katulad ng kay Yan, siya. Magpahinga ka muna, Yan, si. Kung may hindi ka maintindihan, maaari mo akong tanungin. Talagang hindi marunong makitungo sa mundo. Mga probinsyang dalaga, paglalabas ka pa para makita ng iba, hindi pa alam natin, gaano kababa ang aking mata. Tumigil ka. Palitan mo ang dekorasyon ng kwarto ko. Sa kulay ng langit na api, huwag mo ring ipaglaban ang mga larong bata sa kama. Ito lahat, ihanda ang tao. Ginoong si, ganyan ka. Ano man ang utos ko, gawin mo lang. Kung hindi mo ito magagawa, palitan mo na lang ng ibang tao na kayang gawin ito. Ako, ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti mo, Ginoong si. Tawagin mo akong ginang. Huwag na lang ang Ginoong siya. Nag-inom na ng aking tea ang lolo. Ngayon ang iyong, hindi respetuoso na pananaw. Sa tingin ko ay ayaw mong magtrabaho na. Hindi naman. Aalis na ako para ayusin ang silid ng ginang. Babalik ako. CJ. Sa ngayon, ang namumuno sa pamilya ng Nan ay ang matandang Ginoo. Ang kanyang mga anak ay nag-aagawan para sa mana. Bagaman komplikado ang sitwasyon, mas mahina ito kumpara sa masaganang si family. Malayo pa ito, hindi ito mahirap harapin. Ang pinakamahalaga ay muling mabuhay. Ako pa rin ang panganay. Masyadong banyaga pa ang mundong ito. Talagang kailangan kong matuto. Hindi ba sinabing hindi siya marunong bumasa? Ano? Sinasabi mo na nagbabasa siya, nakatitig ang dalaga, ng 3 oras sa kasaysayan ang pagtatag ng bansa, at nagbukas ng 2 oras ng civil code. Bakit siya nanood niyan? Hindi ko alam, nandoon din ako sa tabi. Nalihim na sumisilip, nakatuon na nakatingin siya, hindi niya ako napansin. Si Raulo. Siguro natatakot lang siya sa lolo, at sa galit ng tatay niya sa kanya, kaya nag-aaral siya ng mabuti. Mahilig mag-aral, bakit pa ito pinapanood? Hindi naman siya ang magtatayo ng bansa. Hindi siya naniniwala na sa ilang oras ng pag-aaral ay makakatapat siya sa atin, na may 20 taong agwat. Ako ang piniling anak ng pamilya Nan. At siya ay isang basang putik na walang silbi. Swerte. Unang pagkakasunod-sunod ng pamana. Asawa, mga anak, mga magulang. Ayon sa mga batas ng mundong ito, maaari ko ring ipaglaban ang mana na ito. Sino ka? Ginoong babae, ako ang iyong guro sa bahay. Magsisimula ako araw-araw, sa 9:00 para sa iyong klase. Guro, ano ang itinuturo mo? Ako ay inanyayahan ni Nan, upang turuan ka, tungkol sa mga batayang asal at mga tuntunin. Siyempre, sa ganitong mataas na antas ng pamilya, may ilang mga aktibidad na dapat salihan. Kung wala kang alam, maiiwasan mong mapahiya ang pamilya ng Nan. Akala ko nagpunta ka para magturo ng asal. Akala ko nagpunta ka para makipagtalo sa akin. Anong klaseng asal iyan? Kami sa mataas na lipunan. Kung ikaw ay taong marunong sa asal, dapat ay nandyan ka sa ibaba at naghihintay. Hayaan mong ipaalam ng katulong sa akin, sapagkat ako ang tunay na may-ari dito. Si Ginoong Nan ang nag-utos sa akin na dumating. Ang tatay ko ang nagpadala sa iyo para magturo ng asal, hindi para maging matriarka. Bilang guro, kahit ang pinakapayak na moral na pag-ugali, hindi ko alam kung paano magturo at mag-aral. Anong klaseng saloobin mo? Anong mga patakaran ang nagpapahintulot sa iyo na magsalita ng ganyan? Walang kaayusan. Tinanggal ka. Salamat, Sangning. Nagawa mong pabalikin ang guro ng bahay. Nakikita kong sanay ka ng walang patakaran sa probinsya. Ganitong kabaliwan, kaya mong gawin. Ano? Siyang tinanggal. Nagsinungaling pa na siya'y pinatalsik. Talagang nakakahiya bilang guro. Alam mo ba kung ano ang totoo? Ang pinagsundo ko iyan. Ngayon, hindi lang iyang hindi pagpapahalaga sa mga magulang. Hanggang akong iyong ama, ay hindi mo na inaalala. Anong anyo iyan? Ang tutor na iyan. May malaking kakulangan. Sa moral at edukasyon. Ama, kailangang malinawin ang iyong paningin sa pagpipili ng tao. Kahit ganyan ka na tao ay makakasay pa rin sa iyo. Walang kwenta ang proyekto ng kumpanya ni tatay dahil dito. Ano bang sinabi mo? Sige na, simulan mo na akong tinuturuan. Tinitingala kita. Namnanzan Ming. Ang lakas ng impluensya. Tay. Si Sangning ay hindi mapagsabihan. Wala siyang kaalam-alam sa mga patakaran. Tay. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng pamilya ng Nan. Hindi dapat dahil sa isang walang modo. Naguro sa bahay. Nagkasala siya sa pagwawasto ng pag-aaral ng lolo. Nagkasama ng pamilyang Nam ng lolo. Hindi siya marunong magkaroon ng anyo. May dahilan ka pa ba? Papa, huwag mong pansinin ang sinabi ni Sangning. Siya, tama talaga ang iyong paningin. Kaya't hindi siya nagkakaroon ng mali. 2 proyekto. May oras ka pang umupo sa bahay at sumigaw sa mga nakabataan.
mas mabuti pang maglaan ng oras sa mga bagay sa kumpanya. Kung hindi mo pa rin ito magawa, huwag akong sisihin. Hayaan mong ang pangalawa ang manguna. Tatay, huwag. Nagkamali ako. Lolo, nababahala lang ang tatay na baka si ate ay mawala ng mukha sa pagsasalo ng pamilya He. Sapagkat ang pamilyang He ay isa sa mga kilalang angkan sa Beijing. Tama ba? Sabi ni Dad siya ay tama. Mukhang hindi dadalo si Sang Ning sa salo-salo ng pamilya He. Ngunit bilang panganay na anak ng pamilya Nan, kung hindi ako dadalo, natatakot ako na ang labas ay mag-imbento ng mga chismis. Hindi dumadalo ang panganay na babae. Anong klaseng asal yan? Maghanap ka ng isa pa na guro na may kaalaman sa asal. Kaya mo bang ayusin ang ganitong maliit na bagay? Salamat, Sang Ning, dahil gusto mo talagang pumunta. Kaya't hayaan kitang mawala ng mukha sa salo-salo ng mga He. Nakikita kong ang gawin ni Gen Nan ay mas mahilig sa konserbatibong pananamit. Kaya't espesyal kong pinili ito na damit para sa iyo. Ito. Mahilig sa konserbatibo. Noon, hindi ko lang talaga nasanay. Ang konserbatismo ay pagkaalipin at disiplina. Nakatakas na ako mula sa panahong iyon. Gusto kong isuot ang iyon. Dito, may karapatan akong makipaglaban. Maaari kong kunin ayon sa kakayahan. Kaya hindi ko na kailangang ikulong ang sarili ko. Gusto ko ang makapangyarihang panahong ito. Ayan, Chen. Matagal na tayong di nagkita. Ito ang iyong bagong nahanap. Panganay na anak. Ito si Yan, Chen. Nanay ng magiging asawa ni siya. Magandang araw, Yan, Chen. Lumaki sa probinsya. Hindi ko akalain na maganda ang kanyang aura. Zaihan, dalhin mo si Sang Ning sa paligid. Sundan mo si Zaihan. Huwag kang magulo. Naiintindihan ko, Mama. Ngayon sinasabi nilang si Lola He ay nagdiriwang ng kaarawan. Sa totoo lang actually, I want to find his daughter-in-law for Lao Movie. For issue of the He family. The He family is such top-notch mayamang pamilya. Our Nan family can't possibly keep up. Maybe your daughter, Zihan, has a chance. When it comes to choosing his daughter-in-law for the He family, how could they consider what we say? Let's hope Zihan can prove herself. Magkasama ang lalaki at babae. Talaga namang panahon ng katugmaan ng lalaki at babae. Ang mga tao na kasali ngayong araw ay mga kilalang personalidad sa Beijing. Huwag kang magsalita kung hindi mo alam ang tamang paniwala, para huwag maapektuhan ang lahat. Alam ni galing na sa inya. Hindi ba nangyari sa ganitong pagkakataon? Ikaw? Wala na lang. Nag-alala lang ako. Ikaw pa rin ay mag-alala sa sarili mo. Narito na si Tita He. Pagkatapos makarating dito, kakailanganin mong makita ng totoo. Tao na may magandang asal. Ngayon ang kaarawan ng Lola. Maging maayos ka. Anong sinasabi ng kuya? Gagawin ko ito para sa kaarawan ng Lola. Nagbago na ako. Nagsimula na akong muli. Batiin natin si Lola. Ako si Zihan. Ang mama ko ay pinsan ni Tita Songrui. Si Songrui. Tingnan mo, madami ng nakababatang henerasyon. Hindi ko na halos matandaan. Ikaw at si Tita Song ay talagang medyo magkamukha. Lola, ito ay umikot ng 8 beses. Sa tingin mo ba ay para? Ikaw, batang gaga. Ning, bakit hindi ka pupunta para batiin si Lola He? Ang pamilya Chen at pamilya He ay may koneksyon. Kung pupunta ako, ang masasabi ko lang ay, ako ay, si Kuya Chen Zihan, nakababaihan ng kasintahan. Nanay, dapat mong payagan si siya na pumunta. Para kapag sinabi ang relasyon, mas mababawasan ang mga liko-liko. Sige na. Hanapin mo si Achen. Pabalikin mo siya agad. CJ. Sobrang hindi magkasundo sina Sang Ning at Achen. May magandang palabas na tayo. Mukhang nalasing ang kapatid na lalaki. Titingnan ko rin. Ano siya sa akin para maging ate? Isang probinsyanong ligaya. Isa lang akong nakakakita at napapahiya na ako. Ngunit tunay na ganda talaga ang anyo niya. Anong kahalagaan ng ganda? Hindi pa rin siya. Nakarating ng paaralan. Alam niyo ba? Basta't nagpapakatang siya araw-araw. Tinatanglaw ang ano pang akda. Sabi mo ba makakaintindi siya? Siguro, baka hindi nga marunong bumasa. Chen, tigilan mo na. Nandito na ang ate.
At ano naman kung nandito na siya? Wala akong pakialam sa kanya. Malawak, mga bagay na hindi kayang ipakita sa entablado. Tingnan mo, si Sangning, paano ka mapapahiya? Sabihin mo ulit. Sinasabi ko na ikaw ay isang probinsyanong hindi kayang ipakita sa entablado. Maaari mo ba akong saktan? Paano mo kayang saktan si Achen? Si Achen, siya ay ang unang magkakapatid ay parang ina. Naging bukabok yung balita kayo sa labas. May problema ba ako kung sisipain kita? Ikaw, saan ka nang galing na batang babae? Hindi nila alam ang tamang gawin ang mga kapatid ko. Nag-inom sila ng sobra at naging bukabok yung balita sa labas. Dapat talaga akong turuan sila ng mabuti. Sa mga bagay na nakakahiya, umaasa ako sa inyong pangunawa. Bakit hindi pa kayo tumayo? Hinahanap kayo ng mga magulang nyo. Wow! Ang ganda naman. Ang lakas naman. Sige na, mainit na ang lugar doon. Naghihintay na lang tayo. Ayaw ko na. Dito sa lugar na ito. Mas masaya ito kaysa doon. Mama, yung siksi Sangning, nababaliw na siya. Nagmakaawa siya na saktan ako at si Achen sa harap ng lahat. Si siya ay sinaktan sa harap ng lahat. Kailangan tayong bigyan ng paliwanag ng pamilya Chen. Kami ang magtuturo ng leksyon kay Sangning. Mom, Dad, si Sangning ay sobrang bastos. Dapat siyang umalis sa lugar na ito. Baka, Sangning, totoo bang ikaw ito? Talagang wala kang galang. Alam mo ba kung anong sitwasyon ito? Nagsasaya ka lang, talagang pinagsadlak mo ang aming pamilya. Nawalan tayo ng dangal. Hindi ako ang nagpasadsad sa dangal ng pamilya. Anong nangyari? Paano? Aling-aling hi. Si Sangning ay hindi maintindihan kanina. Nagkaroon ng ilang pang-aalsa. Ang ina kanina ay ang kapatid na lalaki at babae. Ay sobrang inom. Sinabi nilang may kasiraan sa pangalan ng pamilya ng South. Bilang unong anak na babae kay Nanchang, may responsibilidad akong magturo sa aking mga kapatid. Paano ka pa nakakapagtalo? Hindi ka pa ba sasamba kay Alinghe? Alinghi, ang aking anak na babae ay lang tanggap lamang mula sa probinsya. Wala siyang alam tungkol sa tamang pagsunod sa alamin. Salamat, Sangning. Kailangan mong agad na magpakatayo kay Yan. He, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, itatapon kita sa pamilyang Nan. Nga, ate. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Talagang pinahiya mo ang pamilyang Nan ngayon. Mali ang manakit ng tao. Ngunit may mga tao rin namang walang galang. Sinabi ang mga salitang nakasasama sa reputasyon ng mga Nan. Nang una, ano ang nangyari kanina? Makakahanap ka ng isang tao sa paligid na makakapagsabi. CJ, tingnan natin kung sino ang makakapagsaksi para sa iyo. Parang may isang tao na makakapagsaksi para sa iyo. Wala. Sandali lang, may makakapagsalita para sa akin. Sinasabi ng lahat na ang batang babae ng Xi ay lumaki sa bukirin. Ngunit ang kanyang kalmadong asal sa panganib ay talagang humihigit sa lahat ng mga dalagang mula sa mga kilalang pamilya. Ate, mag-sorry ka na lang. Huwag mong hayaan na mahirapan ang mga magulang natin. Sabi ko, sandali lang. Tama na, Sangning. Ngayon, inuutusan kita. Kneel down ka agad. Humingi ka ng tawad kay Yan. He. Patunayan ko. Katatapos lang ng paglalasing ni Nan Mochen. North. Hindi ka ba aalis? Saan ka pupunta? Kakaisip ko lang na huminga ng kaunti. Sino nang makakaalam na makakasalubong ko ang gulong ito? Ayan, may testigo na. Halos maakusahan ang sariling anak. Nakakabahala talaga. Kami ang nagkamali. Mama at Papa. Ngayon, ang pamilya Hi ang nag-host. Kahit ano pang mangyari, hindi magandang makialam. Kung ako, bilang panganay na kapatid, ay hindi. Magsasalita at magtuturo. Ano na ang mangyayari? Talaga kang magaling na bata. Nagpapahirap ka. Hindi ako nagpapahirap. Salamat din kay MFE sa pagbibigay ng ebidensya para sa akin. Wala akong problema kasi lagi akong handa na tumulong. Magandang bata. Sa susunod na bidahan ng philanthropy, maganda ang bata. Umupo ka sa unahang hilera. Saktong makakilala ka ng ilang kaibigan. Salamat kay Saning kay Yan. He. Dahil kay Kuya Zing ako nakaupo. Sa unahan. Bakit siya magpapahalaga kay Saning, isang probinsyano? Ano nang karapatan niya?
Ang pamilyang Nan ay palaging nagkakahinterop na lahat. Ikaw ay isang taga-probinsya. Bakit ka pwedeng makasit na kasama namin? Totoo kang nababawasan ng klase. Ikaw ay, kapatid, ang kabiyak ng may-ari ng Happy Life Media. Yan ang si Jan Jun. And Miss Chan, siya ay kilala bilang isang mahinhin na dalaga. Kayang-kaya, at kung magkasalungat tayo, sige na Siksi Shining, magpapahinga ka na lang. Siyempre si Kim Miss Chan. Ang iyong sinasapatos na ito, ginto at mga butil ng ginto. Ang dating ginto ni Hanyurin na si Queen Joem. Ang dating ginto na iyong sinasabi, ito ay mula sa probinsya rin. Naririto rin akong nanonood ng balita. May malaking kilala ako sa kamay. Alam mo iyan, wala ring pagkakaiba. Sana lang hindi. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Anong iniisip mo? Anong pinagdadaanan mo? Anak ka ba talaga? Dapat mong ilagay ang titin. Ang alituntuning galing sa pamilyang Chen. Hindi mo ba ito pwedeng ipagsuyo? Nananing, magkano pa kaya ang tao na sisiraan mo para kay Nan? Magkano pa kaya ang tao na sisiraan mo para kay Nan? Ate, wag mong gawing hindi mo alam. Anong dahon ang sinasabi mo ng mabuti, anak? Iyon ang pinag-uusapan. Aling-aling He, ang gintong may mga hiyas na kamay ng reyna ng dinastyang Nanchao, ay regalo ng prinsipe ng Qi nang siya ay maging reyna. Sa loob nito ay inukit ang siyam na buntot na phoenix. Ito ay nangangahulugang ang phoenix ay lumilipad sa langit. Ngunit ang tunay na mahalaga dito ay ang mga hiyas na nakasama sa labas. Hindi ito karaniwang perlas mula sa silangan, kundi mga perlas mula sa kanlurang rehiyon. Ang mga kamay ni Ijun, maliwanag na bato-bato ang mga soft peel dito. Kung gusto mong ipakita ang iyong kaalaman, huwag mong sana ibangon ang iyong bibig upang mapahiwalay ang anak ng ama ng pamilya ng San. Una, ang east peel at south peel. Hindi maaring matukoy sa direkta gamit ang mata. Ito ang pangalawa, noon pa sa panahon ng Haring Queen sa dinastyang Zhou. Ito ay inabutang na ng kanyang pinsan, isang butil ng ginto. Sa kasalukuyan, ang timog na bansa ay napatalsik na ng ilang daang taon. Ang West Zhou ay hindi na nagbibigay ng ginto. Kaya, sa bawat butil ng ginto niya, lahat ay may iba't ibang antas ng kalidad. At sa kamay ni Jian Zhan, lahat ng perlas ay pareho. Kaya tiyak na ito ay dekalidad. Yijun, huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Hindi naman siya nag-aral. Siguradong nagbabalak kayo lamang siya. Tama siya. May lumang libro sa aming tahanan na wala ng iba kasing ganto. Ang pangalan nito ay Misteri ng Timog Silangan. Sinusulat nito ang bahaging ito. Magandang bata, narito talaga ang alam mo. Dahil ako ay ang pinsan ng hari ng China. Ngunit kahit mayroon itong sinusulat, hindi mo maaring tingnan lang ng mata. Sabihin na ang aking pamana ay peke. Kailangan ng konkretong ebidensya. Madali lang malaman. Sa dilim, ang timog na perlas ay maglalabas ng asul na liwanag. Samantalang ang silangang perlas ay naglalabas ng berde. Tunay lang natin kailangan patayin ang ilaw sa lobby. Subukan natin. Subukan natin. Sige akong susunod. Badyag. Pasukin ninyo ang lahat ng ilaw sa lobby. Anong nangyari? Tara kang tingnan. Tama talaga akong nagliliwanag. Paano kaya posibleng ganito? Paano maaaring paborito ang aking pati na rin ang aking alitan? Hindi mo kailangang magulila, ginhawa. At least, ito'y nagpapatunay na bawat isang perla dito ay East Sea Pearl. Ikaw, Yijun, bumalik ka at hanapin ang tao para suriin ito ng maayos. Itong kamay, naiintindihan ko, Lola He. Iyan Nan, dito ay puno ng madilim na ulap. Pumunta ka sa amin. Tayo na. Malugod ka naming tinatanggap dito. Mukhang si Jian at San Yijun ay mga mortal na kaaway, pero pareho ang kanilang estado, kaya walang natatakot sa isa't isa. Sige, salamat Miss G. Kaya't umupo na tayong lahat. Sobrang nakapangyarihan at mapang-abuso ito. Sobrang hayag ng kanilang mga gawain. Kahit ang mga nakatagpo ko noon, na mga mayayamang tao, sa mga dalaga, ay may konting paggalang pa, na ipinapakita sa harap. Bakit ka nandito? Hindi ka ba pupunta sa lola mo? Maganda ang tanawin. Ang galing ni Ginang Nan. Mamaya, tulungan mo rin ako, ha? Sige, parang pasasalamat na rin kay Ginoong He. Unang koleksyon. Gintong mangkok na may disenyo ng mga gansa mula sa dinastyang Jin. Nagsisimula ang bid sa 3 milyon. Ano-ano? Itong golden bow pero hindi ito ng dinasty ng Jin. 300,000 10 milyon. Titingnan mo ang mga tao na ito. Hindi nila kaya identify kung tunay o hindi. Pinapakopya lang nila. Sige lang ba talaga ang mga tao na ito? Mabuti na lang at madaling kumita. Ikalawang koleksyon. Isang pares ng Hessian na mainit na jade na ruby. Nagsisimulang presyo ay 5 milyon. Ano naman ito? Paano ito? Maganda ito. Maganda ang kalidad ng jade at napaka-transparent. 7 milyon.
Congrats sa Gigi. Saan naman si Nangnang? Pwede ba patunayan din ninyo ang huling anting-anting na ito? Ang Zhu Dynasty Ludian Purple Sandalwood Pipa. Nag-start ang benta ng 300 milyon. Sinsensyahan talaga ito. Tanging ito pala. Tama ba talaga ang pipa na ito? Cyan Givens. Hito'y hindi karaniwang pipa. Tuturuan ka ni tita. Hindi ko alam. Kailangan subukan muna para malaman. Sapat ka bang makapagpatuloy ng pipa na ito? Huwag matulog si Third Young Master He sa kanya. Mga taon na ang nakalipas bago siya nagsarili. Isang wild girl sa bundok. Hindi alam ang luthang pipa. Magandang bata. Talagang mahirap maglaro ng pipa. Lalo na't, ito pa ang isang hangin ng dinastang Zhu. Kung hindi mo alam kung tunay ito o hindi, huwag kang mag-alala. Kapatid, nandito ka sa regalo ng buhay ni Aling Nena, at nagpapakita kang walang pag-unawa at walang respeto. Mag-ingat kang bumalik. Maaaring talagang ipagwawakas ka ni Lolo na mula sa kanilang pamilya. Kung ganoon, ano pa? Sige lang. Isang babaeng galing sa probinsya. Baka masaya pa sa lupa. Echi. Pwede ko bang subukan ang gitara? Bata. Ang gitara talaga ay mahirap paglaruan. Hindi ko nakikita ang posisyon na ito. Siguro mayroon kang ganyan sa gitara. Tumingin sa kanya. Hindi siguro alam niya kung ano ang gitara. Isang pangit na probinsyanong nag-aarte. Talagang nakakahiya na. Sobrang nakakatawa. Si Rowning. Akala ko mahirap kang kalabanin. Ngunit hindi ko inasahan na nagmamadali kang mamatay. Kapag nasira mo ang pipa, malalaman iyon ng lolo. Magbabalik ka lang pabalik sa iyong matalunasan. Ang akin niyang ibinigay ay tila ang korte na ng timog na dibisyon, na nawawala ng mga awit. Wulan. Ano? Isang batang babae mula sa probinsya. Paano kaya siya nakakaplay ng ganito? Isang nakalimutang awit. Paano ito posible? Ayan ang pipa na ito ay tunay. Ngunit pinalitan niya ang mga string ng yellow. Kung gumagamit ng sutla, mas maganda. Maaari kang mag-relax at kunan ito. Talagang maganda ang pagkakatama. Sinabi sa akin ng lolo ni Ayu noong siya ay buhay. Ang korte na iyon ay may isang palaisipang musika sa panahon ng Zhu. Walang katumbas na nakita sa buong mundo. Malungkot lang na nawawala na ito simula noong unang panahon. Hindi ko inasahan na ngayon ko na lang ito pinapabuti. Magandang bata. Maaari mo bang bumalik sa bahay ko bukas? At muli mong i-play ang iyong laro para sa lola? Muli nating pakinggan. Basta't hindi tinatanggihan ni Lola ay mabuti na iyon. Kukunin ko ang pipa na ito. Higay, ang panimulang presyo ng pipa na ito ay 20 milyon. 100 milyon. 100 milyon isang beses. Binabati kita, Ginoong He. Tama, narinig ko kay galing si Sao. Laging nakalikha sa bundok. Paano niya malalaman ang mga katangian ng mga antas? Narito rin ako sa bundok. Nag-akay kay isang mongha. Kadalasan kong ibinibigay sa kanya ang bigas at harina. Tinanggap niya akong maging disipo. Marami siyang itinuro sa akin. Mga ngaral. Kumalas na siya noong nakaraang taon. Hindi ko rin alam ang kanyang kinaroroonan. Talagang may mga tao sa bundok at bukirin na hindi karaniwang tao. Ang galing mo naman. Magbigay ka ng tulong para sa akin sandalitang. Sige, i-shoot mo ang koleksyon ko. Tama. Magdagdag tayo ng WeChat. WeChat. Wala kayong internet sa inyong bayan? Parang wala. Ay, tatulong ako. Ano? Buong araw. Ako'y iyang kaibigan sa iyong listahan. Magandang kaibigan. Sige, maging iyang kaibigan ni galing Miss Surien. Sige, maging iyang kaibigan ni galing Miss Surien.
Nais kong magbigay ng payo kay Ginhawa. Ang mga taong may kapangyarihan sa kapangyarihan tulad ni Hishu, kahit na isang payo lamang mula sa kanya, maaaring magkasya ng 1,000 dolyar. Anong payo? Masama ang iyong pagkakatawan ng ngiti. Wala kang problema, tutulungan kitang bawiin. Ang lahat ng sa iyo talaga. Nagmamalaki kayong magdulot ng gulo sa pamilya. Talaga namang ang lakas ng loob ninyo. Nagmamalaki kayong magdulot ng gulo sa pamilya. Talaga namang ang lakas ng loob ninyo. Si Lolo ang unang nagdulot ng gulo, Siksi Sangin. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Kailangan ng minimum na 1 linggo bago mawala ang swelding. Paano kung makakita ako ng tao? Lolo, ang kapatid ko talaga'y sobrang hindi nagalang ito ulit. Gusto niyo bang ipagpatuloy ko pa ang pagsuntok? Shiu, Zeo, Lolo. Sining ang unang anak na babae. Siya ang nagtuturo sa kanyang mga kapatid. Tama rin iyon. At moreover, sa harap ni Aling He, nakasalita siya. Binebentahan pa siya na pumunta sa bahay ni He. Ito ay isang karangalan para sa pamilya ng Nam. Siksi Sangning, ang pangalan niya ng pamilya ay Nan. Mula ngayon at paanlunan. Huwag ninyong tawagan siyang Siksi Sangning, sa harap o sa likod, sa labas ng bahay ng Nan. Papalakasin ko ang inyong loob. Sangning. Ang pamilya He ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa lungsod. Ang pamilya He ay tunay na kilalang kilala. Ang matandang ginang He ay nakapansin sa iyo. Iyan ay iyong swerte. Kailangan mong ipakita ang iyong galing. Opo, Lolo. Gagawin ko po iyon. Sige, matulog ka na ng maaga. Huwag mong ipagpaliban ang mga mahalagang bagay bukas. Opo. Anong mga ugnayang pamilya? Hindi ito kayang talunin ng kita. Sa hinaharap, sino pa ang maglakas loob na ipahiya ang pamilya ng Nan sa labas? Ay maglalaho kayo dito. Jan, gusto mo bang mamasyal bukas? Bukas, pagkatapos ng pagbisita sa pamilya ng He. May oras pa. CJ. Ian Yi, Nan. Dito po, please. Naghihintay na sa iyo ang matandang ginang. Chayan. Dito. Sheng. Mabuting bata, dumating ka na. Lola He. Bumalik na ang ikatlong binata. Nandito na ba si Nan? Nasa loob siya. Ayos. Gawa. Larawan, larawan. Bansa. Essay. Maganda. May gagawin ka mamaya, hindi ko naman pipilitin. Kapag may oras ka, sana palagi kang bumisita. Basta't hindi ka naiinis kay Lola He. Madalas akong bibisita, makatutulong pa akong tumugtog ng itoong pipa. Kailangan mo talagang ipagpatuloy si Sangning. Ligtas na naihatid sa bahay. Hindi mo ba ako ginagawang tsuber? Si Ginoong He ay napakahusay. Saan ka makakakuha ng lakas ng loob na gawing tsuber? Kung ito ang tsuber ko sa bahay, agad ko siyang papatansikin. Hindi mo ba ako niloloko? Paano mangyayari yun? Anak, ihahatid kita pabalik sa bahay. Punta tayo sa Taikoli. Bakit tayo pupunta roon? May usapan ako with friends. Date. Ang lola ko ay lubos kang iniibig. Pakialam lang, mas madalas kang pumunta dito para makisama sa kanya. Iniibig ko rin ang lola ni He. Pasasalamatan ko siya palagi. Magaling kang sumayaw ng pipa. Siya ay isang mapormong at masahol na binata. Pati sila ay marunong ng pumuri. Wala ni katiting na kita ang ibinibigay ng pamilya Nan sa akin. Gusto lang nilang ipagsama ako sa pamilya He. Para makakuha ng kita para sa kanila. Baliw ang kanilang mga pangarap. Ngunit dapat ko ring isipin, paano ako makikinabang sa pamilya Nan?
Swerte. Ang sasakyan, hindi pa rin nagaya sa inyong pamilya ng Timo. Sino ang dinala ka? Bagong tsahe. Ano? Ang pera ng lola ko para sa aklat, 1,000,000 piso. Ano ang pera ng lola? Iyan ang pang-araw-araw na gastusin na ibinibigay ng pamilya mo. At yung pera para sa pagkain, inumin at libangan. Wala ka bang ganun? Ah, kaya pala yun ay buwan ng allowance. Wala. Kawawang bata. Lahat ng gastos na yun, ako ang sasagot. Bumili ka ng gusto mong bilhin. CJ, hintayin mo na makuha ko ang allowance. Bibilhan din kita, para tayong nag-uusap ng ganito. Tara na, gusto ko rin ang allowance. Dahil bumalik na tayo sa bahay ng mga nan. Magsisikip at maglalaban ako. Sira. Ang ginang alamin ay bumalik na po. Naghihintay ang Ginoo sa study ngunit, matagal na po siyang naghihintay. Alam ko na po, pakiputin mo po nawa ang mga ito sa kwarto ko. Po. Bakit ang late mo nang bumalik? Isang babae ka pa naman. Anong klaseng asal yan? Nasa labas si Sangning para sa mahalagang bagay. Bakit ka nag-iingay dito? Nandito na si Sangning. Kausapin mo si Lolo. Tungkol sa pagpunta niya sa pamilya he. Gusto ka pa rin ni Lola he. Inutusan ako ni Lola he na tumugtog ng pipa. Pinuri pa niya ang galing ko sa pagtugtog ng pipa. Sinabi niyang dapat akong bumalik muli. Mukhang talagang pinahahalagahan ka ni Lola he. Napakabait ni Lola he. Nalaman niyang wala akong driver. Nag-ayos pa siya ng driver para ihatid ako pa uwi. Walang driver ang pamilya ni Nan na pupunta sa iyo. Ginagamit ko pa rin ang sasakyan ni siya ngayon. Maaari kong hintunin si siya kapag libre siya. Magmamaneho si Tito Sang para akong dalhin. Nabalitaan kong bumalik na si Rowning. Bakit wala ka pa rin sariling sasakyan? Papa, ako'y naniniwala na inayos na ni Miling ang mga liit na bagay na ito, kaya't hindi ko na lang pinansin. Ang aking anak na babae ay umalis ng bahay. Walang daladalang sasakyan. Kung malaman ng iba, hindi ba mapagpasabi sila? Mabigat sa atin ang aming pagsisi sa kanilang sambahayan. Sinabi ni tatay, aasikasuhin ko agad ang bagay na ito. Hindi na kailangan, Lolo. Bihira akong lumabas. Kung kailangan kong lumabas, pupunta ako sa pamilya o sasama kay Gen J. Mabait si Gen T. Tutulungan din ako ni Gen G na magbayad. Magbigay ka ng regalo sa akin. Wala nang kailangan akong gamitin. Bayad na. Hindi binigyan ka ng pera ng iyong magulang. Anong pera? Papa, Nanzen Ming, hindi mo ba plano mapahirapan ang pamilya ng Nang? Ang lahat ng bagay tungkol kay Sangning, inihahanda ko na sa Miling. Siya ang bahala sa allowance ni Sangning. Baka natandaan niya na. Anong kaya kong sabihin sa iyo? Kailangan pa bang tumawa sa ating Sangning? Para masdan kami ng iba dahil mahirap ang aming pamilya. Hanggang sa ang aming anak ay walang pera para gamitin. Lolo, huwag ka ring magalit. Si Lola Hi at Tian Jine, hindi mga tao na mababaw. Ang mga nasa posisyon sa hindi talaga mababaw. Ngunit ikaw ay ang panganay na anak ng pamilya Nan. Pagkatapos na yon, magbibigay tayo sa iyo ng sasakyan at driver. Magbibigay din tayo ng mahigit 800,000 bawat buwan bilang allowance. Huwag kang umuwing pumunta sa bahay ni He. Huwag kang umuwing walang dala. Mas maganda kung magdala ka ng kaunti ng regalo. Papa, si siya ay 50,000 lamang bawat buwan. Si Mu Chen ay inyong panganay na apo. Wala pang 80,000. Ano? Bakit? Mayroon ka bang opinyon? Wala. Wala akong opinyon. Lolo, natapos ko na ang aking klase sa pagkatao. Ngunit bilang ang unang anak ng pamilya ng Nang. Ngunit sobrang timbang. Gusto kong mag-aral pa ng iba. Magandang nais mo na matuto ng iba pang kaalaman. Anong klase ang gusto mong gawin? Kursong pang business SD. Ang modelo ng negosyo ng pamilya Nan ay napakalayo sa dinastyang Zhu. Kailangan kong maunawaan ito upang mapalago ang aming yaman. Sangning o Sangning. Kailangang mayroong degree na undergraduate pataas bago makapag-aral. Hayaan mo na lang si Sangning na makinig. Magandang bagay na may ambisyon ang bata. Salamat sa iyo, Lolo. Hindi na kita istorbohin. Sige na, magpahinga ka na ng maaga. Ay Nan. Tatay, ampang, magpatuloy ka pa. Nanning, huwag kang magmamarahas. Hindi kita iniisip na hindi ko alam. Nagpapakita kang mayaman sa harap ng lolo mo. Hindi ba ang layunin mo ay langit inom? Kung hindi mo gusto, ikaw rin ang pwedeng humingi. Hindi kita katulad ng walang hiya. Ikaw ang paborito. Nakakatapos na magtago sa bahay ni Saf. Nagising ko kaya naging walang hiya ka na. Ang nanay at tatay ko ay mahalaga ako. Anak ni Nan. Akala mo ba mapapanalunan mo ang pagmamahal ko? Nan siya. Dapat mong maunawaan.
Ang kaunting pagmamahal na tinatamasa mo ngayon, hindi mo ito nakuha sa pakikipaglaban, kundi dahil sa wala akong pakialam at ibinigay ko ito sa iyo. Kung ako sa iyo, dapat kang maging maayos at tahimik, at hindi maghahasik ng kalokohan sa lahat ng dako. Ikaw na babae, sisiguraduhin kong mapapalayas kita sa pamilya ng Ah! 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 Siya! Gumising ka na, anak. Nanay, paano ka nadapa ng ganyan? Anong nangyari? Siya! Nanay, si ate. Magpapaumanhin ako kay ate. Kaya pala ate. Gusto mo akong patayin, mama? Alam ko nang malamig ang puso mo. Pero hindi ko akalain na sa murang edad mo pa lang, ganito nakalupit ang puso mo. Browning, huwag mong isipin na dahil lang sa kaunting tulong mo, dahil sa pagpapalagay ni Lola He, at sa pagpapahalaga ng lolo, kaya mo nang gawin ang kahit anong gusto mo. Ikaw ang panganay na anak na babae, ang kinatawan ng dangal at reputasyon ng pamilya. Pero ganoon ka kasama ang iyong mga ginagawa. Tinulak mo ang iyong kapatid sa isang phone. Paano ko naging anak ang isang tulad mo? Maglupasay ka rito sa akin ngayon. Hanggat hindi ka nagsisisi, hindi ka pwedeng tumayo. Ting! Halika, ipapakita mo sa akin. Inay! Totoo ngang siya mismo ang tumalon. Nilalait niya ako. Alam na ng nanay. Pero ngayon, si Tiaksui ang paborito. Yang, tandaan mo ito. Sa ating malaking pamilya, mas mahalaga ang halaga kaysa katotohanan. Basta't kapakipakinabang ka sa kanila, ang sasabihin mo ang magiging katotohanan. Tay, nanay, sobrang sakit ng ulo ko. Siya, huwag kang matakot. Tinawagan na ni Nanay Chen ang doktor. Mas pinapabora ni nanay at tatay si Nanay Iya. Hindi nila ako paniniwalaan. Wala ring silbi ang pagdadahilan ko. Ako ang may kasalanan. Susunod na pagkakataon, mag-iingat ako. Ikaw. Nanay. Bakit ginawa iyon ng ate ko? Nanay. Ano na naman ang inyong pinag-aawayan? Tatay. Ang swerte ko naman at nandito ka. Tinulak ni Sangling si siya pababa ng hagdan. Sa murang edad pa lang, ganito na siya kasama. Hindi ko sinasadya. Siya, patawarin mo ako. Itay, Lolo. Ang pamilya Nan ay pinamumunuan ni Lolo Nan. Sa kanyang mga mata, mas mahalaga ako kay Nan siya. Tay, sa tingin ko dapat niyo nang paalisin si Sangling sa pamilya Nan. Tama na. Humingi na naman ng tawad si Sangling. Ano pa ba ang gusto ninyo? Tawagin na natin ang doktor. Ang iba ay bumalik na sa pagtulog. Tay. Tay. Nay. Dapat ninyo akong pagtanggol. Sabi ni Lolo, si Sangling, nagsorry siya. Ang tanga-tanga naman ni Nan siya. Ito ay, bakit kaya nag-text si Hishu sa akin? Ito ay, bakit kaya nag-text si Hishu sa akin? Yung hinihingi ng lola ni Hishu ng musical score noong nakaraan, kaya mo bang sulatan bukas? Kaya mo bang sulatan? Wala akong oras, Hesu. Hesu, ano kaya kung Sabado? Ihahatid mo sa bahay ni na Hesu. Mali. Kinakampihan ako ni Lolo dahil sa pamilya Hesu, kaya niya ako pinahahalagahan. Gagamitin ko ang pamilya Hesu para makatayo ng matatag sa pamilya Nan. Okay, ako na mismo ang maghahatid. Siya, ang ate mo ay nasa handaan bukas. Ang dalaga ay umuwi na mula sa paaralan. Malapit nang magsimula ang hapunan sa pamilya. Sinabi ko na nga ba, sino ang umuwi? Pagpasok ko pa lang, nakakatakot na ang ambience. Huwag mo nang sabihin yan. Gusto mo rin bang masaktan? Hindi naman ako lumaki sa probinsya. Hindi ko kayang gawin yan. Ikaw ang sinisisi at iniiwasan ng lahat ng pamilya ni Nan. Yan ang kapalit ng pananakit mo sa akin. Raunin, nakauwi ka na. May dala akong regalo para sa'yo, espesyal na pinagawa ng tita mo. Tara, punta tayo sa garden. Tara na. Alam ng tita mo na kakauwi mo lang, at wala kang seguridad. Kung may problema ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa tita mo. Totoo po ba, tita? Siyempre naman. Hay, ang mga magulang mo, para sa peking anak na babae. Ngunit napabayaan mo ang tunay mong anak na babae. Pati ang tiyahin mo ay hindi na nakatiis. Huwag kang mag-alala simula ngayon. Protektahan kita ng tiyahin mo. Salamat po, tiyahin. Madaling lokohin ang mga taga-probinsya. Narinig ko. Bumisita ka pa rin sa pamilya ni He.
Kaya naman pala, isa ka palang umaasa sa akin. Para makapangapit sa pamilya ni He. Marunong pala akong tumugtog ng pipa ng kaunti. Kaya inanyayahan ako ni Lola He na bumisita. Tapos nang pumunta ka sa pamilya ni He, ano kaya ang sinabi sa iyo ni Lola He? Tita. Ate, ano ang pinag-uusapan ninyo? Siya. Mula ngayon, dapat kang maging mabuti sa ate mo. Huwag kang magagalit dahil lang sa isang maliit na bagay. Sabi ko sa iyo, huwag kang magkunwaring kawawa para makuha ang awa ng iba. Tignan mo naman ang sarili mo sa salamin. Para kang basang sisiw. Si Sangmin, maglakas loob kang salagin ako. Hindi ba't kahapon lang sinabi mo na gusto mo akong mamatay? Papatayin kita. Siya. Nanay, inihulog ako ni Nansangning sa tubig. Gusto niya akong patayin. Nanay, siya. Hindi ba't ikaw mismo ang aksidenteng nahulog? Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagtulak sa aking pababa. Mama, gusto niya talaga akong patayin. Mama, tita, nandun ka rin kanina. Matuwid ka naman lagi. Magpapatotoo ka para sa akin, di ba? Di ba? Tita, magsalita ka naman. Siya. Ikaw nga mismo ang napabagsak kanina. Hindi. Tita, ano nang pinagsasabi mo? Siya ang nagtulak sa akin pababa. Kahapon ko lang, ngayon ko lang aksidente. Tinulak ka pababa ng hagdan. Sobrang nadismaya sa akin sina mama at papa. Kahit na ikaw ang nasaktan, hindi ko kayang gumawa ng krimen ng hayagan. Hindi. Mama, hindi mo rin ako pinaniwalaan. O siya. Sinabi na nga ni tita, nagkamali ka lang. Hindi. Siya talaga ang may gawa. O siya. Anong palabas na naman ito? Tay, nahulog si siya sa isang pulang tubig. Ang kulit-kulit mo naman. Ang lakad mo nga, hindi maayos. Ang hilig mo namang maglaro ng tubig. Papadala ko na kay Manang Chen ng isang swimming suit. Hay nako, ihahatid na kita pa uwi para makapagpalit ka ng damit. Baka mamaya, sipunin ka pa. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Ano ba iyon? Nansangning, medyo marunong ka palang kumilos. Pero dapat alam mo ang iyong mga limitasyon. Kung malalaman ng mga magulang mo na ikaw ang nagtulak kay siya sa pond. Sa tingin mo, papalayasin ka ba nila? Tita, pakisuyo, wag mo nang sabihin. Depende yan sa kung ano ang magagawa mo para sa akin. Basta't matutulungan mo akong itago ang sikreto. Gagawin ko ang lahat. Sino pa ang nakita mo sa pamilya, He? May narinig ka bang anumang salita? Ang Jiafeng Motors ay isang klasikong halimbawa ng isang nabigong negosyo, hindi higit sa isang buwan. Sisiguradong magsasara ito. Ako, parang nakita ko si Panginoong He. Si Hishu. Kinausap ka ba niya? Ang kaunting natitira sa pagitan ng mga daliri ni Hishu, sapat na para yumaman ang pamilya natin. Sapat na para umasenso ang pamilya natin. Noong araw na iyon, pinauwi niya ako ng lola ko. Sa pag-uwi, parang narinig ko si Im Sihi na sinasabi na mag-invest siya sa Jiafeng Motors. Hindi naman maganda ang kalagayan ng Jiafeng Motors ngayon. Bakit kaya tatanggapin iyon ni Im Sihi? Ang gulo-gulong kumpanyang iyan? CJ, kinukonsinti mo ako. Paano ko naman po kayang kukonsintihin ang tita ko? Tita, kung hindi ninyo po ako pinaniniwalaan, pwede po ninyong tanungin si Im Sihi. Wala naman po kayong lakas ng loob para gawin yun. Sa susunod po, kung may balita sa pamilya nan at He, sabihin niyo po sa akin ang buong katotohanan. Tita, ang mga nangyayari sa pamilya He, hindi ko nga magawang magsalita ng kung ano-ano. Paano? Iyan lang na maliit na balita. Nais mo nang maging pantay na tayo. Sasabihin ko sa iyo, Nansangning, hawak ko ang iyong mga katibayan ng iyong mga kasamaan. Kung hindi mo susundin ang aking mga utos, sasabihin ko agad sa mga magulang mo at paalisin kita. Naiintindihan mo ba? Opo. Mabuti naman. Mapanganib nga naman ang makipag-alyansa sa tigre. Pero sino ba talaga ang tigre? Magandang araw po, binibining Dinalhan ko po ang mga nota. Nasaan po si Lola He? Nasa ikalawang palapag po siya. Pumasok po kayo. Lalaki at babae, nag-iisa sa isang silid. Hindi magandang tingnan. Hindi ba't wala kayong oras noong Sabado, Ihe? Bigla na lang akong naging libre. Hindi ba pwede? Manyakis, ano ang sinasabi mo? Dumating na si Sangning. Sakto namang tanghalian, na ang luto. Kumain na tayo. Magbihis ka ng maayos. Ano na ang itsura mo ngayon?
Sangning, halika. Kumain ka pa ng marami. CJ. Sa susunod, magsabi ka muna ng maaga. Kung ano ang gusto mong kainin, ipagluluto ko sa kanila. Salamat, Lola. Kukuhanan kita ni Aoyo ng hipon. Hindi na po. Binibiningnan. Mayroon po ba kayong oras sa Sabado ng susunod na linggo? Kailangan ko po ng isang eksperto sa pagpapahalaga ng mga antigo. Samahan ninyo po ako sa isang auction. Kung gusto ninyo, may bayad ako sa'yo. May bayad, pero mahirap kay Lola hinahingian. Dapat humingi ka ng mas malaki. Hindi naman kulang sa pera ang batang yan. CJ, may oras ako. Sige, susunduin kita sa susunod na weekend. Kain ang kain. Pumunta na naman kayong pamilya he. Halina't maupo kayo. Kumain kayo ng prutas. Nasaan si Nansangning? Lumabas ka dyan. Hoy, nasaan si Nansangning? Lumabas ka. Anong kaguluhan ito? Ikaw na probinsyano, naglakas loob kang lokohin ako. Ano ang sinabi ni Tia? Wala akong alam. Huwag mo akong lokohin. Coach ng Jaifeng, ngayong umaga pa lang, ay nagdeklara na ng pagkalugi at pagsasara. Kung hindi dahil sa'yo, babae ang nagkamali sa akin. Mag-invest ba naman ako ng halos lahat ng ari-arian ko para bumili ng shares ng Jaifeng? Ako, isang taong galing sa bundok, ni hindi man lang alam kung ano ang kumpanyang Lian Jaifeng Motors. Hindi nga, when you. Kahit na nabigo ang iyong pamumuhunan, hindi mo naman ito dapat isisi kay Sangning. Isang bata pa lang siya, ano kaya ang maintindihan niya? Sabi niya, hindi dapat banggitin ang pangalan ng ikatlong anak ng pamilya He. Hindi ko kayang kalabanin ang pamilyang He. Sige, Nansangning, nangahas kang manloko sa akin. Mukhang hindi ninyo alam kung gaano siya kasama. Siya ang may gawa kay siya. Inilagay sa lawa. Tia, makakatulong ka bang magpatotoo? Noong una, ikaw mismo ang nagpapatotoo. Na si siya ay nahulog sa loob, di ba? Siya ang nagdala dito. Ikaw. Tatay. Inilagay niya si siya sa lawa. At agad akong pinagsasamantalahan. Ang pamilya nan ay nag-iwan. Ng ganitong apo, mawawalan din tayo ng kapayapaan. Kailangan siyang paalisin. Totoo ang sinasabi ng tiya. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Nandoon ako noon. Nakakita ako ng personal. Mama at Papa, narinig niyo ba? Si Nansangning ang nagdala sa akin. Doon, gusto lang niyang patayin ako. Nansangning, huwag kang magsinungaling. Noong araw na iyon, tinanong ako ng tiyahin kung ano ang nakita ko sa bahay ng He. Sabi niya, kung hindi ko sasabihin ang ilang impormasyon, babalik siya sa bahay at babalik na rin ang katotohanan laban sa akin. Talagang natatakot ako. Nagsalita lamang ng ilang karanasan. Nagsisinungaling ka. Siyempre ikaw. Siyempre ikaw. Ano ang sinabi mo? Kaya, talaga bang narinig mo na pinag-uusapan ni Hisan Xiao ang mga sasakyan ng Jaifeng? Hindi ko maintindihan. Tanging malamya lang kung marinig. Papa, pahinto ka. Tungkol dito sa bagay na ito, tayo na nga lang tayo. Hindi pa ako naniniwala kay Papa. Papa, sa tingin ko, hindi pwedeng ganito lang ang mangyari. Hindi ito dapat basta-basta. Si Nansangning sa kanyang murang edad, ay naglakas loob na magsinungaling. Siya nga, ang nagdala kay siya. Sa lawa. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, hindi ka pa ba naniniwala, Lolo? Bilang nakatatanda, at pinuno ng pamilya, ganito ka. Nalantaran ang pagdududa kay Lolo. Ito ay paglabag sa otoridad. Baka mahirapan ang pamilya ng Nan na magtagumpay. Alam mo ang tungkol sa kawalang galang sa matatanda. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Ano ang iyong saloobin sa akin? Tatay, ito ay isang magandang payo mula sa akin. Umaasa akong tatay. Huwag sanang saktan ang puso ni Lolo. Ikaw, tatay, ang babaeng ito ay nanloko sa akin ng kalahating halaga. Nawala sa akin ang ilang bilyong piso. May kasabihan ang mga babae. Ang babae ay sumusunod sa asawa. Ngunit ang tiyahin ay ikinasal na at may pamilya na. Ngunit bumalik siya upang maghasik ng hidwa at lumikha ng kaguluhan. Talagang hindi mapayapa ang tahanan. Tay, tingnan mo. Sobra na. Tay, tingnan mo siya. Sobra na. Nan Wenyu. Nawalan ka ng pera sa iyong investment. Kasama na iyon. Nansangning, isang batang galing sa probinsya na hindi alam ang kahit ano. Ang pagkawala mo, hindi ko rin maibigay sa iyo. Ang pag-aayos ng gulo, at ikaw. Ang mga nakaraan ay nakaraan na. Kung hindi ka na lang magpapansin sa mga sinasabi ko, magbabadyag tayo. Sige na, itapon mo na ang bahay na ito. Papa. Bakbak. Nannaning, ikaw na nga ang babae dito. Sinadya mo akong lokohin. Binigyan ko ng magandang paalala ang tiyahin. Sobrang sakim ang tiyahin. Ikaw. Kuya, nandyan ang maliit na babaeng ito sa tabi mo. Mag-ingat ka, baka mas malala pa ang mangyari sa'yo, kaysa sa akin.
Para kayang tao tulad ng Nan Wenyu, isang masarap na tao. Kailangan mo muna mag-act first. Kung hindi, maaaring maging isa siyang aso sa kanyang kamay. Ang mga batas, sana ay para lamang sa mga malakihin, ang may kakayahang mag-atake ngayon, at ang mahina, ay lamang sumusunod sa mga alituntunin. Alam mo na yan? Alam ko na. Alamin mo. Kung hindi mo kayang baguhin ang mga alituntunin, mag-maximize ka ngayon, gumagamit ng mga alituntunin para sa sariling kapakinabangan. Tama. Sang Ning. Nandito siya para humingi ng sa akin. Sang Ning. Tatay, hinahanap mo ako. Nandito ako para magtanong sa iyo. Totoo ba ang sinabi ng tiyahin mo? Ikaw ba ang nagdala kay siya? Sa lawa, hindi ba? Bakit hindi mo makita, tatay? Na ang tiya ay may balak na maghiganti. Ngunit, sabi rin niya siya na ikaw ang nagdala. Kung ako ang nagdala, bakit hindi ko ito aminin? Kahapon din ako, ang nagtulak kay siya pababa ng hagdan. Hindi ko rin tinakasan ang responsibilidad. Hindi ba't ganun? Sige, tanungin kita. Sinasadya mong akitin. Ang tiyahin mo, nawala ng ilang bilyon, di ba? Ano ang iyong paliwanag? Nawala ng kalahating ari-arian ang tiyahin. Tay, hindi ka ba masaya? Ikaw, ano bang sinasabi mo? Dapat ay malinaw sa tatay. Kampi ang tiyahin at ang tiyuhin. Lahat sila ay nag-iisip tungkol sa ari-arian ng pamilya ng Nan. Kahit na ang tatay ay may titulo bilang panganay, hindi matitiyak na hindi siya mahihila pababa ng mga ito. Isang simpleng dalaga mula sa bukirin. Paano niya maunawaan ang mga lihim na tunggalian ng malaking pamilya? Ang tiyahin ay tumutulong sa tiyuhin sa trabaho. Dahil nag-invest ang tiyahin sa Jifeng Motors. Tiyak na nag-invest din si Tito San. Nang magalit ako, dapat ay naging mas magaan na ang pakiramdam ni Dad. Ikaw, bata ka. Ano bang alam mo? Mayroon pa bang naisabihin si Dad? Ako. Reheyon, Pakfi, negosyo. Tama na. Bakit kayo dalawa nandito? Tatay, gagawin mo bang ganito lang kay Sangning? Yung mga ginawa niya sa akin dati. Ano ba yan? Lahat ng yan ay tapos na. Huwag mo nang banggitin. Pero itinulak niya ako. Sa lawa. Mali lang yan. Sisha. Maging mabuti ka sa kanya, Xiangning. Busy ako sa trabaho. Wala rin akong oras para sa inyo. Araw-araw kayong nagsusumbong sa akin. Tay, ito ay. Nagsisisi siya sa akin. Akala ko may magandang palabas. Talagang walang kwenta. Sumpa, 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 sumpa. Nan-nan-ning. Kailangan patalsikin kita sa pamilya ng Nang. Hindi pa kayang malaman ng mga tao sa pamilya ng Nang. Mayroon akong ugnayan kay Yishu. Kundi, siguradong pipilitin nilang kumuha ng benepisyuhan mula sa pamilya ni He. Darating ako para ihatid ka. Kahit maari, mas magiging makakap para sa sariling kapakinabangan. Mr. He. Tres na Vice Director. Nagustuhan ng Ginoong Dong ng grupo ng Yongxing makihatian ka. Siya ay lumaong para sa iyo. Sa ganitong pagpapakita, bigyan mo siyang pahalaga. Naroon kami kasama ang Ginang Sak dito. Pumayag kang pumunta. Sa ganitong pagkakataon, ito marahil ang unang beses na magkita tayo. Ano ang ibig sabihin ni Miss Lin? Gusto ko lang sanang ipaalam sa iyo. Ako ay mula sa pamilyang He. Ako ang napili na magiging fiancé ni Ayu. Hinahanap ako ni Ginoong He. Nais lang niyang matulungan ako sa pag-verify ng mga yaman. Basta ako ay tumatanggap lamang ng bayad para sa aking serbisyo. Sa mga ganitong bagay mo, pwede kang mandaya ng mga lalaki, kung hindi dahil kay Ayu. Ang pinakamababang anta sa pamilya Nan, mga bagong yaman, maaabot din dito. Bakit ako hinahanap ni Ian Lin? Ano ang dahilan? Gusto ko sanang sabihin sa iyo. Maging mahinahon ka, tungkol sa mga isipin mong hindi dapat. Hindi tayo magkaparehong antas. Tama nga. Si Ginoong He at Binibining Lin ay magkapareho ng katayuan. Kahit ngayon ay magugustuhan ka na naman, ito pa rin ay ipagpapatuloy ko ang kasal kay Ginhawa. Alam mo na lang iyon. Pero bakit si Ginhawa na maaaring maging unang asawa? Bakit siya? Nakikita pa rin hindi wasto. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Si Xiaolin ay dinamay rin ng mga makapangyarihan. Hindi ba alam ni Aling Dumahal na ito ang tamang paraan? Kung may kakayahang talaga siyang gawin, sana'y magiging masaya siyang makipagpakasalan sa iyo para buong buhay. Kung wala naman siyang kakayahang gawin, sana'y manatiling mabuti at magbigay daan. Huwag mo akong dinidinig. Anong sinasabi mo? Isang maayos na asawa ay malikhain para makamit ang kapayapaan sa bahay.
Kung hindi, tulad mo kasing masama ang loob, at magbabawal pa sa ibang babae. Walang magandang dulot. Ikaw, ang payo na ito, pakisindihin mo sa loob ng puso ni galing Miss Lin. Huwag ninyong gawin pa ang ganitong kahihiyan. Sa susunod, ang pangako ng langit, saan ito galing, ang nalabi mula sa panahong nakaraan. Ayu, anong uri ng appraiser ang hinahanap mo? Wala namang alam, basta nakakapagsalita ng walang kabuluhan. Saan ako nakakapagsalita ng walang kabuluhan? Ayu. Ang aking mga bagay, hindi ito pakialam ng iba. Sabi mo, ako ay ibang tao. Si Miss Nan ay, bisita ni Hisan. Maging magalang ka sa kanya. Tara na, Miss Nan, punta tayo sa auction. Sabi mo, bakit ka nakasagupa ng iba? Bakit mo pa kailangang pasukin si Hisan? At si Nan Sang-ning rin, huwag mong isipin na, mabait at masunurin siya, malakas siya, sobra. Noong nakaraang kaarawan ni Lola He, 2 kamao lang niya, napaiyak ang kanyang mga kapatid, hindi ka makabangon. Sino ba talaga ang kasama mo? Sino ba talaga ang kasama mo? Sige, sabihin mo, sina Nan Sang-ning at Hishu, nag-away, sa tingin mo, sino ang mananalo? Mamatay ka muna. Salamat sa iyo sa mga nangyari ngayon. Yung bayad ay naipadala na sa iyong account. Salamat, Ginoong He. Ngunit curious ako. Ang mga monghe sa bundok ay nagtuturo pa ng moralidad sa kababaihan. Sa katunayan, ang Nan-pamilya ay ang mga pamantayan ng pag-ugali. Ang mga babae ay dapat maging mahinahon at marunong. Sa pag-aasawa, sumunod sa asawa. Dapat ding maging mapagbigay at mabait. Ginoong Ki, narito ang susi ng inyong sasakyan. Sasamahan kita. Hindi na, magta-taxi na lang ako pauwi. Hindi ko maintindihan ang mga tao. Sadyang hindi ako gustong magdulot ng di kailangang problema. Babaeng ito'y takot sa pamilyang Nam. Bumabanta sila na kunin mula sa akin ang kanilang kinakailangan. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Talaga't natutunan ko rin ang pagpapahamal. Pero hindi pa ako nakapagkamay sa isang lalaki. Pamamaraan ng pakikipagkamay, hindi saklaw ng kababaihan. Iyan Yi, Nan. Paalam. Tulungan mong tawagan ng sasakyan si Kian, Nan para umuwi. CJ, Yehi. Bakit parang hindi na ako malinis? Ay naku. Sige na. Saan ka na ba? Bakit ngayon lang bumalik? Kumunta ako sa kaklase para mag-aral. Oh, CJ, biyaya. Huwag ka rin masyadong mapagod. Ang iyong lolo, wala namang inaasahan na ikaw ang mga siwa sa kumpanya. Siyempre, ako ay isang babae. Gusto lang makakita ng mas marami. Hindi ko gustong mapahiya ang pamilya. Magandang balita, gitna, nga. Sa si Nan Sang-ning, mamahalin ka, pag-iisahan ang kasal. Tama, isasalain ni Nan Sang-ning. Hindi ba kaya iyon? Kayang ilipat kay South. Kaya naging matagumpay ang proyekto ni Lolo ngayon. Dahil sa tulong ng pamilya ni Chen sa pakikipag-ugnayan. Pero patuloy kang masintahin ni Papa at si Sha. Sinabi ng pamilya ni Chen, mayroong napakagandang proyekto para sa pag-auction. Ito ay mula sa pamilya Du. Bumalik na si Sang-ning. Paalam, mayroon akong dapat sabihin sa iyo. Lolo, yung bunso ng pamilya Du, si Du Yao ay hindi pa nakapag-engage. Nais ng nanay na ipakilala ka sa kanya. Ang reputasyon ng pamilya Du sa Beijing ay hindi kayang talunin ng pamilya Chen. At saka, nakita na ni Du Yao ang iyong impormasyon at siya ay nasiyahan sa iyo. Huwag ka na munang pumasok sa klase. Ngayong hapon, pumunta ka at kumain kasama siya. Tungkol sa pagkikita, si Che Chen pa rin, ang personal na nag-aayos. Si Che Chen pa, ang personal na nag-ayos, bago pumayag ang pamilya Du. Kung hindi sa mga kondisyon mo, hindi naman sila papansinin. Sana huwag mong sayangin ang ganitong magandang pagkakataon. Basta't si Nan Sang-ning, talagang pakasalan si Du Yao. Sa buong buhay na ito, nakatalagang nakatapak ako sa kanya. ECU, may oras ka bukas. May oras ka bukas. 21, 30 Hisiyu. Nais ng lola ni Hisiyu na makipagbisita ka at tumugtog ng pipa. Nansiya, baba. Pinasabi sa akin ng pamilya Chen na ayusin ang aking kasal. Tiiyak na walang magandang balita.
Maaari mo bang tulungan akong alamin ang impormasyon tungkol kay Duyao? Bakit siya sobrang abala? Tulungan mo akong tingnan ang schedule ni Nan Sang Ning bukas. Bilisan mo. Ginang Nan. Kamusta? Big, tawag ko sa akin si Duyao. Kumusta ka? Wala. Actually, sa simula ay hindi ko plano ang lumabas at makita kita. Bumalik ka mula sa probinsya. Hindi ka naman nakakita ng maraming bagay. Samantalang ako ay nag-aral sa ibang bansa mula pagkabata. Talagang hindi tayo magkaparehong tao. Ngunit, sa unang pagkikita na ito, sa tingin ko si Nan ay talagang bagay na bagay sa akin. Ganito, pagbalik ko, ipapagawa ko sa pamilya ko ang petsa ng kasal. Ngayong gabi, dadalahin kita sa dagat para makilala ang mga kaibigan ko. Jin and Du, hindi pa ako sumasang-ayon sa kasal. Nagpapakita ng pagpigil para lang makamandali. Intindihin ko iyan. Sige, simulan natin muna ang pakikipagkuha-kuha. Ikaw, hindi kita gusto. Nasa harap kita, bakit ka nagtatayo ng altar? Tingnan mo rin ang sarili mo. Anong estado mo? Paano ka magiging hindi nasisiyahan sa akin? Kung sobrang tiwala ka sa sarili mo, bakit kailangan mong magalit? Dahil alam mo rin naman, tangi talaga akong hindi maganda. Anong sinabi mo? Halimbawa ngayon, ayaw kong uminginig ka. Pasensya, wala kang paunang impormasyon na ibinigay sa akin. Kung alam kong ganyan ka pala, hindi kita ako sasapitin. Babaeng. Narito naman, sino ang tumakot sa akin? Sino pa ang tumakot sa akin? Kuya Hihi. Ang aking mata, magandang pagkakataon ni Presidente He. Mabuti kang handa. Salamat sa papuri, Ginoong He. Pwede na bang ilagay ito? Natatakot akong sapukin mo ako. Ginoong He, ito, ano ang gagawin dito? Sobrang maingay, ihagis siya palabas. Salamat sa tulong, Ginoong He. Uuna na ako. Kung hihilingin mo sa akin, maaari pa akong maging mapagbigay. Natulungan ka muli. Sa wakas, kailangan mo pang ipaliwanag sa pamilya. Hindi na kailangang mag-alala si Ginoong He. Hindi na kailangan ang gobyerno ng bigay diin. Ang aking sariling bagay ay maaaring ko nang iresolba. Paano pa ang batang pusa na makakabagabag? Pahinga. Napag-alaman ko na. Si Duyao, wag mo sana. Wag nang mag-isip. Sobrang basura lang siya. Iba't ibang mga lugar ng aliw ang kanyang pinupuntahan. Sa kanyang mundo, pangit na ang reputasyon. Tungkol sa pagkakapareho ng estado, sino ang gustong ipakasal ang anak na babae sa kanya? Ang pamilya Chen ay nagbigay ng tulong. Sana'y mas mabuti na lang na siya. Baka ayaw mo akong malapit. Baka dahil sa sobrang biro ko sa iyo. Narito ka pa pala bumalik. Ano ang ginawa mo kay Ginoong Duyao? Bakit? Ate, alam mo ba? Si Duyao ay ang bunso, na labis na paborito ng pamilya Du. Naka-offend tayo sa pamilya Nan. Paano na tayo sa hinaharap? Taas, Sang Ning, bakit hindi ka marunong makisama? Ano ang ugali ni Duyao? Narito ba ang mga magulang mo? Tulad ng pamilya ni Du. Maaari kang makasama. Ito ay batas mo. Huwag mo kalilimutan kung ano ang iyong kalagayan. Mga kondisyon. Ilang lalaki ang hindi masyadong malikot. Siya ay kasal na. Siyempre, magbabago rin ako. Ngayon, talagang nagpadalos-dalos ako. Ngayon, nagsisisi na ako. Mas mabuti pang bigyan ako ng isang pagkakataon ng mga magulang ko para makilala ko ulit si Duyao. Tiyak na magiging maayos ang aking pagganap. Ano bang nangyayari kay Nan Sang Ning? Hindi siya dapat gumawa ng malaking gulo at makipagtalo sa pamilya. Pagkatapos ay nadismaya ang mga magulang at pinilit siyang ipakasal kay Duyao. Bihira akong makakita ng ibang tao sa bundok, lalo na natatakot akong makisama sa mga lalaki. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak na ipapakita ko ang aking makakaya. Nandiyan ang nanay para pag-usapan ulit ang sitwasyon. Paalam ulit. Kailangan ni Sang Ning na maging mas mahinahon ngayon. Napakaganda ng kasal na ito. Mahirap nang makakita ng ganito. Naiintindihan ko. Ayos lang din ito, kaya't hindi na kailangan. Nagbigay sila ng awa sa kanila.
Sinabi ni Duyaw na handa siya. Nabigyan ka ng isa pang pagkakataon. Ito ang address ng hotel. Ito ang address ng hotel. Mas mabuti pang maging maingat ka sa akin. Kung dahil sa iyo ay na-offend mo ang pamilya Du, hindi pa namin alam anong mangyayari. Alam ko, kung hindi matutuloy ang kasal na ito, hindi lang tayo makaka-offend sa pamilya Du. Maka-offend din tayo sa pamilya Chen. Mabuti nang alam mo. Siyempre alam ko, ang pamilya natin sa Timog, para makatulong sa pamilya Chen, na makuha ang proyekto ng pamilya Du, nagbigay ng pera at tao. Kapag nagawa na niya sa susunod na taon, si Yang Chen ay makikinabang na. Ano ang sinasabi mo? Ay, siya, ngayong hindi pa kasal, ay masinsinang tumulong kay Chen Zeng na magpatayo. Hanggang dumating ang panahon nang ibigay sa iyo ng pamilya ng Nan, maaaring lubusin na ng pamilya ni Chen ang dugo nito. Kapag naganap na yan, maaari ka lang nang magpakalat-kalat bilang isang puppet. 5. May katwiran sinang Sangin. Chen. Sang-ayon ba sinang Sangin? Pumayag siya. Ang ganda, pupunta ako para ipaalam kay Kuya Zeng. Ang proyektong ito, dahil ito ay kasal ng mga pamilya ng Nan at Du, at ang pamilya ng Nan ang nagpondo, bakit pa kailangang isama ang pamilya ng Chen sa proyektong ito? Bakit pa kailangang isama ang pamilya ng Chen sa proyektong ito? Ngunit kung wala ang pamilya ng Chen, tayo sa pamilya ng Nan, paano natin makokontak ang pamilya ng Du? Hindi natin dapat kalimutan ang ating pinagmulan. Hindi ka pa kasal doon. Napaka-traidor naman. Isang asong hindi mapagkakatiwala. Ano nang sinasabi mo? At Chen, paano mo ako masasabing ganyan? Ganito katunay ang ugnayang magkapatid. Sa ilang salita, madali na itong mapag-ugatan. Nito, maaari mo bang mahanap ang schedule ni Hishu? 14 oras 15 minuto Jian. Kahit si Jian hindi mahanap ang schedule ni Hishu. Kaya't nangangahulugan itong walang makakahanap nito. Kung ganun, nasaan si Hishu? Siyang magdedesisyon dito. Itong malaking regalo, kailangan ninyong tanggapin ng maayos. Bagamat ang kasal na siya at Azen ay dapat maayos na planuhin, dapat pa rin ay may kaayusan sa edad. Mas mabuti kung ang nakatatandang kapatid ang maunang magpakasal. Ang pamilya Chen ay isang tradisyonal na pamilya na talagang pinahahalagahan ito. Sinasabi ni Yan Chen, sinabi ni Duyaw, pagkalipas ng ilang araw, magkikita ulit tayo, at agad na itatakda ang kasal. Ayos lang iyon. Ginoo at Ginang, narito si Yan Jay. Bakit nandito si Yan Jay? Siguro ay para hanapin ako. Kumusta, Tita Wen? Uy, nandyan din si Tita Chen at si Zihan. Sangning, nahanap ko na ang hinihingi mo. Nanay, dadalhin ko muna siya sa likod ng bakuran. Ay, Tita Wen, may tiisin lang ang tiyan ko. Papasok ako. Gamitin ang iyo. Dito, ang botelya ng aroma, kuha mo nating ilagay sa loob ng kwarto. Siyangin, walang makakapigil sa isang lalaki kahit gaano kahirap. Pagkatapos, tiyakin kong bibigyan kita ng malaking pera. Kung matutuloy, ikaw ay siyang genuine na ina ng pamilya ni Justin. Nangangailangan si Naning ng umakyat sa kama ni Hisi. Ngunit, mahirap makahanap ng lugar ni Hisi. Masaya siyang tao. Narinig ko kay Lolo He. May personal na itinataas na plano siya bukas. Sa Intercontinental Hotel. Siyempre makakita ako ng kanya rito. Hindi ka karapat-dapat na umakyat sa kama ni Hisi. Siyempre, ako ang may karapatan sa magandang pagkakataong ito. Mukhang may isip ang cute na iyon. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung paano ko siya aasikasuhin. Ginoong Du. Ito si Gyangi, Nan. Ibinibigay niya sa inyo ang room card. Mukhang nakakaintindi siya. Darating si Gyangi, Nan sa loob ng kalahating oras. Nasa make-up pa siya ngayon. Ayos. Itong batang ito, ang suot niya. Mukhang determinado siya. May 500,000 sa card na ito. Salamat, Gyangi, Nan. Uminom ng marami si Ginoong He sa kasiyahan. Pumunta na ako sa kwarto. Pupunta ako para kunin ang room card ni Nan. Mabilis ka, nandyan lang ako naghihintay sa'yo. CJ. Magandang araw, Gyangi. Anong may tutulong ko? Ang room card ni Gehi. Bigyan mo ako. Ano ang sinabi ninyo? Hindi ko maintindihan. Mayroon akong 2 milyon dito. Hindi ba ito hindi wasto? Anong hindi wasto dito? Ang tungkol sa taong ito ay hindi mahalaga. Mahalaga ang kayong may tuturing na magbibigay sa iyo ng ilang kabuti. Sige na nga. Dito. Sa pagmula ng araw, ako na ang pangatlong ina ni EJ.
Zidengi. Anong nangyari at parang nagmamadali? Kakarating ko lang ng balita, para humingi ng tawad ang pamilya Nan sa pamilya Du, ay inorganisa ang pagkikita ni Miss Nan at Du Yao sa Intercontinental Hotel. Nandyan na si Miss Nan. Ano? Agad mo akong bigyan ng impormasyon kung aling kwarto. Nandito ba si San Xiao nang nagbabasa? Tindahan lang. Masigla ang babae na si Sangning sa paggamit ng mga alahas. Gobernador He. Gobernador He. Sumunod ka. Bakit ka ngayon ay ganito kadalas? Siguradong si Gen Jan ay talagang hindi nais na umalis hanggang ngayon. Aba, talaga namang matipid ka. Sino ang matipid? Ano ang alam mo? Ikaw mismo ang nag-uusap para sa iba. Sabi na nga ng iba, ayaw mo naman. Sige na, sige na. Natapos na ang pagsusuri sa alak. Lahat ay malayang magtasa. Makinig kay Hisan Xiao. Lumapit ka. Tingnan mo ang ekspresyon ni Zan Yijun kanina. Ikaw pa rin ang dahilan. Sinasabi ko lang ito ng walang kabuluhan. Ning, pupunta lang ako sa banyo. Ganyan ang kapatid kong babae. Mahilig siyang magpasikat. Ayaw niyang may mas magaling sa kanya. Huwag kang magalit. Paulit-ulit niya akong pinapahiya. Tama ka bang madaling mapanisala ako? Ang kapatid ko po ay sobrang galing. Mag-ingat sa kanyang pagpapaaway sa iyo. Huwag nating isipin ang ganito. Naiinip ako sa kanya. Naiinip ako sa kanya. Mag-ingat. Hisi. Ayos lang ba? Punta muna tayo sa resting room. Bilisan. Paano ka nasugatan? Hindi ko alam. Ayos na. Nakaligtaang makapag-ingat ako. Buti na lang hindi nasugatan ang buto. Narito ang ilang araw na pinagsusuyuan ni He Xiaojun ang sugat. Huwag pansinin ng tubig. Salamat. Ikaw ang nagtapo ng Champagne Tower. Hindi talaga ako. Tinig ng isang waiter. Kahustuhan ay hindi ko lang inaasahan. Nakatch ko na ang tao. Akala mo ba ay bulag ako? Zan Yijun, naglakas loob ka pang magtaksil sa harap ko. At magpanggap. Wala akong ginawa, totoo yan. Wala talaga akong ginawa. Ang Champagne Tower hindi bumagsak noon. Pero nang dumaan si Nan Sangning, bumagsak ito. Kapatid Xing Chen. Si San Xiao. Linisin mo ng maayos. Magsaya ka na hindi bumagsak ang Champagne Tower sa katawan ni Nan Sangning. Kung hindi, pipilitin kitang lunukin ito. Tignan mo, kapayapaan niyang iniisip ka. Magpatuloy kang kumulekta. Ang tansan ay huwag mag-iwan. Huwag mong iwan ang anumang tansan. At Heejun, umalis ka. Lahat kayo ay umalis. Sinamahan ko si Gen Nan pauwi. Sige, umalis ka na. Tubig. CJ, sumama ka sa akin. Ngayon, salamat sa pagtulong sa akin. Isang salita lang ang pasalamat mo. Sabay na magsalita. Ano ang dapat gawin? Yakapin ang pasasalamat. Nan Sangning, naiintindihan mo ba ang mga patakaran?
Dumating ang pamilya Zan ngayon, para humingi ng tawad sa iyo. Ngayon ko lang nalaman, nagpapasyal ka lang ng wine tasting event, tapos halos masaktan ka ng champag tao. Anak, bakit hindi mo kami sinabi? Parang si Hishu ang kasangkot dito. Iniwan niya sa lihim ang insidente na siyang nasaktan. Walang nangyari. Walang nangyari. Hindi ko rin gustong mag-alala ang mga nanay at tatay. At lola, paano pa kaya kung pati ang pamilya ni Ent at si Chan ay kasama sa isang proyekto? Kung dahil sa isang mali na pag-unawa, maapektuhan ito, masasaktan ako dito. Nani, tama talaga siyang nag-iisip para sa buong pamilya. Nag-isip ko na hindi nila kami pinapansin ang Jen, pero hindi ko inasahan. Ang daming ginagawa nila, at kaya naman ng pamilyang Nam. Kami rin. Sa huling katungkulan sa Beijing, sa sikat ng lipunan, nakatayo na ako ng matatag. Siyempre iyon. Lolo, nakapag-aral ako sa Kyoto University ng 2 buwan, at may kaunti akong nalalaman sa negosyo. Gusto kong pumasok sa kumpanya, pagsasanay-sanay. Magandang sabi, ikaw ay isang malikhain na bata, kaya pinapayagan kitang makasali sa departamento ng pulisiya. Lolo, nais kong sumali sa proyekto ng precision manufacturing. Nagsumite ako sa precision manufacturing. Maari rin akong matuto ng mas marami, ganyan din para magbigay sa baloy. Pwede ring magdagdag ng mga resource. Ang sinabi mo, may katwiran rin. Sige, ganyan na lang. Simulan natin yan. Sa susunod na linggo, magiging bahagi ka na. Pagsasanay sa rotasyon, ayos. Sang Ning, nagtagumpay tayo sa bidding. Salamat sa iyong mungkahi, kaya natin nakuha ang Singhong. Talaga. 20 oras 10 minuto. Congratulations. Mag-o-overtime pa ba si Jesus sa Sabado? Angkop na daan. Hindi angkop na daan. Restaurant para sa magkasintahan. Pasensya na. May nangyari sa bahay, nahuli ako. Na-late ako. Walang anuman. Umupo ka. Bakit ganito ka-gentleman? Ngayon si Heshu. Ano ito? Oh. Narinig ko na ang pamilya ng Nan ay matagal nang gustong makipag-ugnayan sa iyan, Singhong Kooperasyon. Taon-taon akong nagbid, taon-taon akong natalo. Ngayon, tinulungan mo silang manalo sa bidding. Walang ibinigay na gantimpala sa iyo ang pamilya. Inutusan ako ng lolo ko na mag-intern sa kumpanya ng 1 buwan, tapos ako ang mamahala ng proyekto. Ano bang klaseng gantimpala to? Siyempre, ito ay maituturing na gantimpala. Isang malaking kontrata, makakakuha ako ng pagkakataong mamuno sa koponan. Magsasagawa ng proyekto ng mag-isa. Sa susunod na hakbang, kukunin ko ang pamamahala ng precision manufacturing. Sinasabi mo na kaya, di ba? Ito ang unang pagkakataon na nakita ko. Ang ganitong kagandang lugar. Gusto mo ba? Gusto ko. Kaya't paano mo? Ako pa sasalamatan? Salamat. Nan Runing. Nakalimutan mo na ang mga patakaran sa pagpapahalaga? Ang amoy ni Hishu. Talagang mabango. Ito naman ay halik na regalo upang ipahayag ang pinakamainit na pasasalamat. Ganun ba? Ito rin ang pagsusuyo. Hindi. Ito ang nagpapahayag na gusto kita. Anong kahulugan ng Tia? Test. Siguro. Ibig mong sabihin din na gusto mo rin ako. Bukas umuwi. Sama-sama tayong bumisita kay Lola. Ayokong malaman ni Lola ang tungkol dito. Bakit? Kung malalaman ng pamilya ko, tiyak na maghahanap sila ng paraan para kumita mula sa iyo. Hindi ko gustong magkaroon ng relasyon na may maraming interes. Gusto ko lang ng malinis at madaling paraan. Lolo. May problema. May problema. Magbalik ka na agad.
Sang Ning, tingnan mo ang magandang kontrata na napirmahan. Sinabi na sa akin ni Manager Wang na ikaw ang nagdesisyon ng walang pahintulot na magbukas ng bagong linya ng produksyon. Alam mo ba kung gaano kalaking gastos ito? Hindi natin kayang, walang kita sa negosyo. Tama, ako ang nagmungkahi nito. Sobrang kalokohan ito. Tatay, tingnan mo. Kailan pa naging ikaw ang may kapangyarihan dito? Sa pakikipagtulungan, may isa bago ang dalawa. Seryoso ang pamilya namin sa paggawa ng isang hiwalay na linya ng produksyon. Sa tulong ni Xing Hong, sa susunod na taon, maaari tayong makakuha ng mas marami pang malalaking order. Ikaw ay nagdesisyon ng walang pahintulot, sobrang tapang. Tatay, siya, sinasagot pa niya. Naniniwala ako sa lolo, hindi siya tao na makitid ang isip. Naiintindihan ang tama at mali. Sinasabi ni Sang Shu, may katotohanan din. Basta makipag-ugnayan kay Xing Hong, maraming pagkakataon sa pakikipagtulungan sa hinaharap. Ngunit, hindi ka nagpaalam at nagdesisyon ka ng mag-isa. Dapat mo ring airport ito. Noong panahong iyon, nagmamadali. Natatakot akong kapag naipasa. Hindi papayagan ng ama. Ikaw, may dahilan ka pa ba? Ang pinakamainam na iiwasan sa negosyo ay ang sobrang pagsunod sa mga alituntunin at walang ibang iniisip kundi ang mga nakagawian. Natatakot ako na ang grupong nan ay mahihirapang lumago. Ang mga alituntunin ay patay. Ang tao ay buhay. Hindi mo alam kung paano mag-adjust. Hindi pa rin natatapos ang pagkuha ng malaking negosyo kay Xing Hong. Ang malaking negosyo ni Xing Hong. Ako, isang negosyante, dapat malayo ang atensyon sa hinaharap. Lolo, uwi na ako sa kwarto. Nan, ikaw naman. Hindi pa man ay mas mabuti pa ang sariling anak. Hindi pwede. Kailangan kong paalisin si Nan Sang Ning mula sa grupo. Huminto ka. Nan Sang Ning, masyado kang naglakas loob na ipagkanulo ang sikreto ng kumpanya. Anong ibig sabihin ng tatay sa sinasabi niyang ito? Anong ibig sabihin? Ikaw ang nagbigay sa amin ng mga lihim na teknolohiya ng aming kumpanya sa ECNC sa ilalim ng iyong sariling pamamaraan upang silain ka para sa negosyo na ito. Nagkakatanto ka talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi mo ito, tatay. Nagpapanggap ka pa rin. Nakuha na ni Gray ang ating lihim na teknolohiya na handang ibenta sa mataas na presyo. Tay, buti na lang at natagpuan ko agad. Ginastos ko ang malaking halaga para hadlangan ito. Sang Ning, napaka-disappointing mo. Hindi ako ang nag-leak ng impormasyon. Ikaw, Lolo, bigyan niyo ako ng 2 araw. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Kung hindi mo maibigay, kung hindi ko maibigay, hayaan ko na ang pamilya ang magpasya. Ayos. Hahaha. Anong kailangan na makita ngayon? Nagdududa ang aking ama. Nagpadala siya ng tao para imbestigahan ito. Mukhang naabot pa ang pamilya Sabi ko na, bakit ang bilis mong hanapin ako? Talagang hindi ko kayang makipag-away sa pamilya Ginoong J. Magbigay ka ng presyo. Ang panganib na makagalit ang pamilya ay hindi maliit. Kailangan isara ni Ginoong Nan ang usapan. Kaya't hindi dapat mababa ang presyo. Okay. Pambayad sa tahimik. Iyan ay pagsasamantala sa sitwasyon. Ikaw, tatay, ang ganda ng pagkakataon. Bakit ka nandito? Ginoong J, magbigay ka ng presyo. Ang panganib na makasakit sa pamilya ay hindi biro. Kailangan ng puno ng timog na isara ang bibig. Siyempre, hindi pwedeng mababa ang presyo. Marami akong backup ng recording na ito. Tatay, sabi mo, ibibigay ko ba ang recording na ito? Kay Lolo, paano dapat gumawa ng desisyon ang Lolo? Nan Sang Ning, anong balak mo? Gusto kong makuha ang pamamahala ng Jinggong at 10% ng bahagi ng kumpanya. Mas mabuti pang mang-hold up ka. May 20% lamang ako sa Nanshi. Sabi mo, kung malaman ng lolo na si Dad ay nakipagsabuatan kay Gray at nag-leak ng mga sikreto ng kumpanya, baka itaboy ni Lolo si Dad palabas ng bahay. Saka, marami namang mga anak si Lolo. May mga tiyo at ya. Kaya kahit mawala si Dad na isang di makabuti, marami pa ring mga anak si Lolo na pwedeng pagkatiwalaan ng malaking responsibilidad. Kung ako'y itataboy sa pamilya ng mga nan, anong mabuti ang maidudulot nito sa iyo? Kaya't mas mabuting lahat tayo'y itaboy na. Ikaw, saka, kahit paano, makakapagtipon pa rin tayo bilang pamilya. Bibigyan kita ng 5 segundo para mag-isip. 5, 4, 3, 2, Pre, pumunta tayo sa lola natin. Hindi. Sinumpakit. Ang
paglabas ng mga lihim na impormasyon ng kumpanya. Maaasahan kong si tatay ang magpapaliwanag. Ipasa mo sa akin ang telepono. Tatay, hindi ko akala na kay Wang Zong, ito ang kanyang gawin. Pangangamkam ng malaking kita ay maaari kong intindihin. Ipinaparatang kay Sang Ning, itong si Wang Zong. Dapat siyang parusahan ng mabuti. Sabi ng dad. Halos maipit si Sang Ning. Alam ko na. Ikaw na bata, hindi ko talaga kayang gawin yan. Para alisin ang isang peste sa kumpanya, hindi naman nagrereklamo si Sang Ning. Tatay, si Sang Ning ay nakakuha ng 2 malaking kontrata para sa kumpanya. Gusto kong ipasa sa kanya ang Seiko Manufacturing at ibibigay ko ang aking 10%. Nagbigay din siya ng bahagi sa kanya. Ano? Hindi ko agree yan. Si Ningning ay nakakuha ng 2 malaking kontrata para sa kumpanya. Sa palaisipan ko, ibibigay ko sa kanya ang paggawa ng mga ginto. At ibibigay ko din ang aking 10% ng bahagi sa kanya. Nagbigay din siya ng bahagi sa kanya. Ano? Hindi ako sumasang-ayon. Bakit ibibigay ang bahagi kay Nansang Ning? Tatay. Nga, wala pa akong kahit 1%. Mukhang masyado itong minadali. Ikaw ay may 20% lang. Kahit na ipamahagi sa 3 anak sa hinaharap, hindi dapat ganito karami ang mapunta kay Sang Ning. Tumahimik ka. Si Sia at Muchen, ang iyong mga mahal na anak, makakakuha ba ng ganitong kalaking kontrata? Nandyan lang sa bahay. Huwag mo akong pasukin sa gulo. Amin na si Amitabha. Tagay. Cardinal. Binabati natin ang ating pangunahing mamumuhunan. Sobra, umaasa na ako sa iyo mula ngayon. Kung sakali mamaya, may ipapakasal sa akin ang pamilya, hindi ako nasisiyahan. Umalis ako sa bahay. Kailangan mo akong tanggapin. Susuportahan kita. Sobrang bossy mo naman. Saa, ano ang bossy? Saa, tulad ng kay Hesyu. Ngunit, mas mayabang ka na ngayon kaysa sa kanya. Yixen, ano man ang mangyari, para sa ating magandang kinabukasan, magsalo-salo tayong muli. Para sa ating magandang kinabukasan, magsalo-salo. Bago, gawa, bago. Tara na. Pakiusap, dalhin mo kami pa uwi. Hindi na, salamat. May iba pa akong gagawin. Sige, umalis ka na. Sige, aalis na ako. Alaynan, paalam. Paalam, saa. Nansang Ning, tumaas na ang iyong kakayahan. Tumayo ka ng tuwid. Sino ang nagdala sa'yo sa ganitong lugar? Puro magugulong tao dito. Alaynan, walang anuman. Alam kong darating ka para sunduin ako. CJ, pagkatapos ko siyang ibigay, huwag kang uminom ng masyadong alak. Ngayon ay masaya ako. Bakit ka masaya? Nakuha ko na ang pamahalaan ng Shagon Manufacturing at pati ng shares sa kumpanya. Ang galing. Alaynan. Dito ka lang. Bibili ako ng gamot para sa hangover. Ang uhaw ko. Ano yan? Ano to? Alin? Ah, ito ay singsing sa kasal. Hindi mo dapat bilhin ito mag-isa. Dapat itong bilhin ng iyong magiging asawa, kapag siya ay humihingi sa iyo ng kamay. Kumain ka ng gamot pang alkohol. Kumain ka na. Oh, ang bisa ng gamot ay magsisimula sa loob ng kalahating oras. Sasamahan kita sa labas. Babalik kita. Ayaw kong umuwi ngayon. Ano? Sabi ko ayaw kong umuwi ngayon. Uy, dahan-dahan. Ano ang tinitingnan mo? Nagustuhan ko ang bahay na iyan.
Sana magkaroon din ako ng ganyan sa hinaharap. Nagustuhan ko. Ito na ang iyo sa hinaharap. Saning, may bagong balita akong ipagbigay sa iyo. Tayo. Maghintay muna. Ano nang nangyari? Ano nang nangyari? Sining. Hesiyu. Ikaw ay akin na. Ning Ning. Yang Yang. Ano? Ang tawag sa akin. Yang Yang. Ikaw ang akin. Yang Yang. Yang Yang. Magpakasal tayo. Di ba? Masyadong maaga. Alam ko nang mabuti kung ano ang gusto ko. Walang dapat ipag-alala. Hindi tututol ang pamilya nan. Sa ating kasal, hindi sila magiging hadlang sa atin. Yan yan. Bagamat kami lang nagkakilala ng 3 buwan, ngunit sa loob ng 28 taon na akong nabubuhay. Nandaning, syempre alam ko. Mahal kita. Mag-asawa tayo. Tao, tao. Mula pagkabata, ako ay pinalaki ng aking lola. Mas alam ko kaysa sa sinuman kung paano maging isang mayamang ginang at sa pamilyahi. Mas marami akong makukuha kaysa sa pamilyanan, karangalan at dignidad. Ngunit, inay, sinabi ng Ginoo na maganda ang aking isinulat. Ako ay may talento. Gusto ko rin sanang mag-aral para sa ranggo. Tulad ng aking mga ninuno, maging isang mataas na opisyal. Tumahimik ka. Bilang isang dalagang mayaman, dapat kang maging mahinahon at mapagpakumbaba. Paano ka makakapagsalita ng ganyan? At nagkaroon pa ng mga hindi makatotohanang ideya. Kailangan mong ulitin ang mga aral ng kababaihan ng 100 beses. Sangning, tatay at nanay. Bakit kayo sobrang masaya? Ang emperador ay magbibigay ng kasal sa iyo at sa anak ng Duke ng Ningguo. Ang tahanan ng Duke ng Ningguo ay mayamang tanyag. Kapag nakasal si Sangning doon, tiyak na makakatulong ito sa ating pamilya. Na umangat pa. Hahaha. Hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa ating anak na babae na may magandang pangalan bilang pinakamagandang dalaga sa Yanjing. Tara na't maghanda, Ginoo. Nag-aral ako ng musika, chess, literatura at sining. Alam ang kaalaman at may galang. Ito ay para lamang sa isang magandang kasal. Ginoo, ano nang nangyari sa iyo? Ano naman kung ikaw ang pinakamagaling na dalaga sa Yanjing? Hindi ka pa rin makakaiwas sa pagiging isang dalaga na ikakasal. Nagugulat sa malaking bahay buong buhay. Ngunit ako ay hindi. Hindi ko na gusto maging depende sa damdamin ng iba. Ang tawag ay mahiwagang mabuti. Gusto kong umabot sa mataas, hawakan ang malaking kapangyarihan. Isusulat ko ang ambisyon sa aking mukha. Walang takot.